Jungle. Magandang gabi, Dipolog City. Ang oras po natin ngayon ay alas 6 ng gabi, November 26, 2020. Ako po si Ernie Boy Hingoyon. At ako naman si Colleen Esteban. Nakikibalita ka ngayon sa HM News Patrol. Ito ngayon ang ating mga balita sa gabi na ito. Bagyong Ulysses o Vamco ay tumama sa Reyento, Cagayan Valley. Nag-uulat si Mark Esteban. Kumusta lagay natin dyan, Mark? At talaga ang ulan dito. Maraming mga bahay na nanunod sa baha, lalong-lalo na ang mga tao. Sila ay nangangailangan ng may evacuatan dahil ang tubig ay lalong tumataas at wala silang ibang magawa kundi pumupunta sa ibabaw ng yero. At sa walang sawa ng paghinto ng ulan, ito ay nangyayari mula Nobyembre 11 hanggang 12. Ang bagyo ay naglabas ng malakas ng hangin at malakas na ulan na pumapatay sa dosay-dosay ng mga tao na tumama sa Luzon. Ang mga bilang ng mga namatay mula sa bagyong Vamco ay kasalukuyan ng 73 na may 24 ng sugatan at 19 na nawawala. Ako po si Mark Esteban. Nagbabalik sa iyo, Ernie. So ayun, ganun pala kalaki ang naidulot na pinsala ng bagyong Ulysses sa Cagayan Valley. Oo nga, napakalakas ng bagyong Ulysses. At dito naman tayo sa pagkansila sa taong panuruan o academic freeze. Iuulat ni Bianca Columnas. Ikansila ang taong panuuran o academic free. Kulin isa lang yan sa mga sigaw ng mga estudyante ngayon tungkol sa isyong pagpapatuloy ang pagkakaroon ng klase kahit hindi maganda ang pangyayari sa mundo nito. Ang coronavirus disease o kilala bilang COVID-19 ay isang nakakahawang sakit o virus na siyang dahilan upang matigil ang klase. Kaya't naisipan ng DepEd at CHED na ihinto muna ang face-to-face class pansamantala upang hindi kumalat ang virus at naisipan nilang magkaroon ng online class o modular sa lahat ng antas ng edukasyon. Subalit huli, maraming tutol sa desisyong ito dahil maraming estudyante ang naghihirap dahil walang trabaho ang mga magulang kaya walang pambili ng gadget at load. Meron ding tumutol dahil nasa kani-kanilang probinsya sila at mahihina ang kanilang mga signal. Kahit ang mga estudyante kulin ay hindi rin sang-ayon dahil dagdag gastos ito, lalo na't pili ang trabaho ngayon dahil may pandemya at maraming establishmento ang sarado. Ngunit nagpatuloy ang desisyon kaya't natuloy ang pagkakaroon ng klase. Dabagman sa kalooban ng mga estudyante wala silang magagawa. Ngunit sa kalagitnaan ng pasukan ay maraming bata o estudyante ang nagpapakamatay dahil sa stress at depresyon na dala ng modular o online class dahil kadalasan nga nito ay mahirap ang sasagutan at sabay pa nito ang mga problema sa buhay. At ayun nga, Colleen, nandito ako ngayon sa Duhay Lungsod Elementary School dito sa Paraiso, Barangay Galas. At mapapanayam natin ang isa sa mga estudyante na nasa 8 baitang na si Princess Sevilla. Magandang tanghali sa iyo, Princess. Magandang tanghali po. Princess, matagal na nga nagsimula ang pasukan. Ano naman ang mga karanasan mo sa iyong pag-aaral sa pamamagitan ng online class at modular? Actually, mahirap po talaga. Hindi po kami sanay at sa kalahat po ng mga estudyante ay nahihirapan. Dahil mahirap lang po kami. Kahit na modular, kinakailangan pa rin namin ng mga cellphone dahil maraming isi-search sa internet po at mahina na rin ang signal dito sa amin. Kaya sana tulungan po kami ng gobyerno. Ayun lang po. Maraming salamat, Princess. At ayun na nga, Colleen, ang hiling lang nila sana'y maintindihan sila sa ilang kalagayan ngayon, lalo na ngayong pandemya. At ako po si Bianca Columnas, nag-uulat, balik sa iyo, Colleen. Salamat, Bianca. Maraming ang estudyante ang sumang-ayon sa pagkansila ng pasukan. Ngunit pinupursige ito ng DepEd. Oo nga. At huwag mo na kayong alis na kabayan. Meron pa tayong mga balitang tatalakayin sa pagbabalik ng HM News Patrol. Sa totoong buhay, halos lahat ng role na pagdaanan ko na. Naging janitor ako, barista, waiter, extra, at syempre artista. Hindi madaling itawid ang pangarap. Kaya nung paman,
Lagi na ako may Skyflex sa pinagbubutan ng lakas. Lalo na sa pinaka-importanting role ko, Skyflex, asahan mo. Audio Jungle. Nagbabalik ang HM News Patrol. Isang matandang PWD na tumulong sa mga nasalanta ng bagyo na i-report ni Sukur Abdurrahman. Ngayong araw ng ika-18 Nobyembre taong 2020 ay may isang kumakalat na balita na talaga namang nakakaitid ng puso. Siya si Mang Romy, isang PWD, person with disability na sumikat dahil sa ginawang kabayanihan. Siya ay nakatira sa Barangay Mambuhan, Antipolo City at may dinaramdam ito na stroke. Ayon kay Facebook user na si Jose Capilan, si Mang Romy na isang mabuting tao ay pumunta sa kanilang City Hall noong Lunes para personal na ibigay kay Mayor Mercy Teodoro ang perang tumatalinting na 12,000 piso. Akala ng mga tao ay naglilimos lamang ito, pagkos siya ay maibibigay sa mga taong naapektuhan ng bagyong Ulysses sa Marikina. Imbis na para sa kanyang mga pangangailangan ay mas pinili niya pa itong ibigay sa mga nasalanta dahil naaawa siya sa mga taong walang tulong, walang kain at walang damit at iba pa. Kaya nga talagang masayang tingnan kasi kahit hindi ka mayaman, hindi dahilan para ikay hindi tumulong sa mga nangangailangan, kahit maliit o malaking bagay man yan. Mahalaga na ito para ibigay sa mga tao upang makatulong sa kanilang kahit na anong paraan man yan. Ito po si Sukur Abdurrahman, nag-uulat. Balik sa iyo, Pauline. Ang galing ni Lolo, kahit sa ganoong edad, hindi pa rin niya malimutang tumulong sa iba. Oo nga, basta talaga Pinoy, mapagmahal. At dito naman tayo sa pagbaba ng bilihin ng bigas. Nag-report Rose Montefalcon. Salamat, Miss Colleen. Pagbaba ng presyo ng bigas. Nagtanim, namuhunan, at napagod, pero pag ibinebenta ang ani, nalulugi pa. Dagdag-dagok sa mga magsasaka ng Isabela na tagtuyot sa ilang lugar. Sumabay pa sa COVID pandemic na pumilay sa mga kabuhayan ng marami. Sa Laguna, sumadsad na sa 13 pesos at 50 centavos ang farm gate price ng palay kada kilo, mula sa dating 18 hanggang 21 pesos. Isa sa itinurong dahilan ng mga magsasaka kaya bagsak presyo ang palay dahil sa Rice Certification Law noong Pebrero 2019. Tinanggal nito ang limitasyon sa dami ng bigas na pwedeng angkitin mula sa ibang bansa na naging daan sa pagpasok ng mas maraming imported rice sa merkado. Isa sa mga layunin na pababain ang presyo ng bigas sa mga pamilya. Ang mataas na presyo ng bigas noong 2018 ang isa sa mga dahilan kung bakit pumalo sa 6.7% ang inflation rate noong Setyembre ng taon na yon. Sa ilalim ng Certification Law, bumaba nga ang retail price ng bigas pero bumaba din ang farm gate price o ang bili ng traders sa mga magsasaka. Naaabot ngayon sa 12 pesos kada kilo sa ilang lugar. Mas mahal pa ang 28 pesos na suggested price ng surgical mask. Aba, sa 17 pesos and 64 centavos na farm gate price sa official report ng gobyerno. Ayon kay Senator Ralph Recto, sabi ni Recto na dapat imbestigahan ang Department of Agriculture. Ayon naman kay Senator Kiko Pangilinan, parang may COVID patient ang mga magsasaka, direct cash assistance daw ang katumbas na CPR para sa mga naghihingalong magpapalay.
umabot daw sa 10.728 billion ang nakolektang buwis sa ilalim ng Rice Certification Law as of July 2020. At ayon po ang report ni Rose Joy Montefalcon. Ngayon, ay mga paraan na para maiwasan ang COVID-19 na ating hinaharap ngayon. Tatalakayin niyan sa pagbabalik ng HM News Patrol. I got my tibay. Just na lang. Just na lang. Ngayon ang Bear Brands Rock. Araw-araw na ang tibay mo. Just na lang ang Bear Brands Rock. Araw-arawin mo ang tibay. I got my tibay. Just na lang. Ngayon ang Bear Brands Rock. Sa Bear Brands Swak Pack may tibay araw-araw. Just na lang. From Audio Jungle. Nagbabalik ang HM News Patrol. May mga paraan na pala para maiwasan ang COVID-19. Totoo nga ba? Nag-uulat John Ridge Lira. Ang pandemya ng COVID-19 ay nangangailangan na manatiling mag-ingat tayo sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang bawat isa sa atin ay maaaring gawin ang ilang simpleng hakbang upang matulungan ang pagbagal ng sakit na coronavirus at protektahan ang ating sarili, ating pamilya at ating mga komunidad. Ang mga hakbang ay una, maghugas ng iyong mga kamay ng madalas gamit ang simpleng sabon at tubig. Pangalawa, takpan ang inyong bibig at ilong gamit ang pangtakip sa mukha na gawa sa tela o non-surgical mask kapag nasa paligid ng iba. Pangatlo, iwasan ang matataong lugar at magsanay ng pagitan mula sa kapwa-tao. Manatili ng hindi baba sa 6 na talampakan ng pagitan mula sa iba. Kung mayroon kang katanungan tungkol sa iyong nararamdaman, makipag-usap sa iyong tagapagbigay pangalaga sa kalusugan ng doktor or DOH COVID-19 hotline or call 155 for all PLDT Smart SAN and TNT subscriber. Ito ang balita para sa ating kalusugan. John Ridge Lira, buong puso para sa Pilipino. So ayun, nadagdagan na ating kaalaman tungkol sa pag-iwas ng virus. I-apply natin yan para iwas COVID, mga kabayan. At ito naman, may vaksina sa Pinas ngayong 2021. Malalaman natin yan sa report ni Francine Tigmo. Maraming salamat, Miss Colleen. Bakuna laban sa COVID-19. Ayon sa aking pagsusuri, posibleng sa kalagitnaan ng 2021 o bagong pasok ng 2022, magkaroon ng bakuna dito sa Pilipinas. Ayon sa DOST. Sa ngayon, inihahanda na ang mga subok ng institusyon ng Philippine General Hospital, Research Institute for Tropical Medicine at Manila Doctors Hospital para sa napipintong clinical trials. Ayon naman sa palasyo, handa na ang Department of Health na mamamahagi ng bakuna oras na meron na nito sa Pilipinas. Balik sa iyo, Miss Colleen. Sana, mas mapabilis ang pagproseso ng paggawa ng bakuna para mahinto ang pandemya ito at makasimula tayong muli. At tatalakayin natin ang ilang parte ng Mindanao na niyanig ng lindol na may magnitude 6.3 at ang new learning system sa pagbabalik ng HM News Patrol. Ang init. Matry na itong Sprite. Sprite. Naturally refreshing taste. Audio Jungle. At
Sa pagbabalik ng HM News Patrol, tatalakayin natin ang lindol sa Mindanao. Nagre-report, Judel Vic Gamil. Yes, kabayan, yanig ng magnitude na 6.3 na lindol ang North Cotabato at ang mga karate lugar nito gabi ng Miyerkules. Ayon sa Facebooks, dahilan para magtamo ng pinsala ang ilang apektadong lugar. May lalim na 15 kilometro ang pagyanig ng nangyari ng alas 7:33 ng gabi. Kinumpira rin ito sa tulunan Mayor Roel Timbungan na isang bata ang namatay at 2 naman ang nasugatan sa bayan. Naramdaman din ang panyanig sa ilang pang mga parte ng Mindanao gaya ng Davao del Sur at Kidapawan City. Naitala ang aftershocks sa Sultan Kudarat na may lakas na magnitude 5.5 ayon sa PBOX. Ayon kay Kidapawan Mayor Joseph Evangelista, inaantay na lamang nilang dumating ang mga report ng pinsala sa lindol. At back niyo kabayan. So, yun po ang report ni Judel Vic Gamil. Salamat. At para sa huling magbabalita ay narito si Joshua Realiza upang ibalita ang panibagong pamaraan ng mga eskwelahan upang maturuan ang mga mag-aaral ngayong pandemya. Pag-online class o modular class. Ngunit, makalipas ng ilang buwan, maraming mga estudyante ang nadidismayan sa bagong sistema. Kaya, sa pamamagitan ng social media, may mga iilang estudyante ang nag-post ng kanilang hinanain sa bagong sistema at ginagamitan nila ito ng hashtag academic freeze. Dahil dito, ang Department of Education o ang DepEd ay gumawa ng solusyon upang maayos ang problema. At ang nakikita nilang solusyon dito ay ang paggamit ng electronic books o ng e-books. Ang mga e-books ay libre na ma-access sa website ng Department of Education na tinatawag na DepEd Commons. Maaari nila itong ma-access na hindi mababawasan ang kanilang data dahil ang Department of Education ay nakipag-ugnayan sa lokal na kumpanya ng Globe o TM Network upang matiyak ang pagpapatuloy ng edukasyon sa gitna ng pandemya. Nagla naman ang DepEd Commons ng mga materyales na kakailanganin ng mga estudyante sa pag-online na isinulat ng mga guro. Sa panibagong data, ang DepEd Commons ay mayroong mahigit 4 na milyong tao ang uma-access sa mga materials na nanandirito. Inaasahan ng Department of Education na lalo pang tataas ang mga bilang ng mga estudyanteng uma-access sa kanilang DepEd Commons. Yun lang at maraming salamat. Balik sa iyo, Colleen. Yun po ang new learning system. Mahirap na kasi mag-face-to-face ngayon, kabayan. Iyon po ang mga balitang dapat nating malalaman. At dito nagtatapos ang ating balita. Hanggang sa muli, nating pagkikita sa HM News Patrol. Lang malakas, laging alerto at laging alarma. Paalam! Open happiness.